Bakit sumali ang Saudi Arabia sa gera ng Amerika at Iran? Amerika nagsagawa ng matinding pag-atake sa Iran. At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Muling uminit ang labanan matapos maglunsad ang Iran ng panibagong missile at drone attacks laban sa mga puwersa ng United States sa Middle East. Isa sa mga pangunahing target ang isang American military base sa Jordan, kung saan nagtangka ang Iran na magsagawa ng surprise attack. Ayon sa United States, maraming missiles ang inilunsad mula sa Iran. Gayunman, sinabi ng American military na na-intercept ang lahat ng missiles bago pa man tumama sa kanilang target. Wala ring agad na iniulat na malaking pinsala sa base o sa mga sundalong naroon. Hindi lang Jordan ang apektado sa bagong tensyon. Sa loob ng nakaraang 72 hours, iniugnay rin sa IRGC ang ilang aerial drone attacks laban sa mga puwersa at pasilidad na konektado sa United States sa rehiyon. Dahil dito, malinaw na natapos na ang pansamantalang katahimikan sa pagitan ng dalawang panig. Para sa Washington, ang bagong pag-atake ay patunay na hindi pa handang umatras ang Iran. Kahit may mga usapang diplomatiko at pansamantalang paghinto ng bombing campaign, patuloy pa rin ang ilang Iranian commanders sa paglulunsad ng military operations. Dahil dito, agad na naghanda ang United States ng matinding pagganti. Nagbabala si President Donald Trump na hindi nila palalampasin ang tangkang pag-atake sa kanilang mga sundalo. Ilang oras lamang matapos ang kanyang pahayag, nagsimula ng gumalaw ang American forces para sa panibagong operasyon laban sa Iran. Bandang 8 p.m. Eastern Time, opisyal nang sinimulan ng United States ang panibagong airstrikes laban sa Iran. Kinumpirma ng United States Central Command o CENTCOM na nagsimula na ang military operation bilang direktang sagot sa tangkang pag-atake sa American forces sa Middle East. Tinawag ng CENTCOM ang operasyon na isang powerful response. Ipinapakita nito na mas mabigat at mas malawak ang posibleng ginawang pag-atake kumpara sa mga naunang strikes. Hindi agad inilabas ang buong listahan ng targets dahil ongoing pa ang operasyon at may American aircraft pa umanong nasa himpapawid ng Iran. May mga pagsabog na naiulat malapit sa Strait of Hormuz. Posibleng kabilang sa tinarget ang missile launch sites, drone facilities, radar systems at military base na ginagamit ng IRGC. Layunin ng United States na bawasan ang kakayahan ng Iran na muling umatake sa mga American base at allies sa rehiyon. Bago nagsimula ang operasyon, nagbigay ng matinding babala si President Donald Trump. Sinabi niyang may mabigat na kapalit ang ginawa ng Iran at hindi sapat ang simpleng warning lamang. Dahil dito, lumabas ang posibilidad na mas malalakas na aircraft at mas maraming weapons ang ginamit sa bagong bombing campaign. Hindi pa malinaw kung isang gabi lamang tatagal ang operasyon o magiging sunod-sunod itong strikes. Pero malinaw ang mensahe ng Washington. Sa bawat pag-atake sa kanilang mga sundalo, may mas malakas na ganti ang United States. Dahil sa bigat ng salitang powerful response, lumakas ang hinala na hindi lang regular fighter jets ang ipinadala ng United States. Posibleng gumamit sila ng B-1 bombers na kayang magdala ng mas maraming bombs at missiles kaysa sa F-16 at FA-18. Malaking advantage ng B-1 bomber ang kakayahan nitong tumama sa maraming target sa isang misyon. Maaari itong gamitin laban sa missile facilities, underground storage sites, command centers, at iba pang malalaking military installations ng Iran. Kapag ganitong aircraft ang ginamit, ibig sabihin ay mas malawak at mas mabigat ang gustong damage ng American military. Hindi pa kinumpirma ng CENTCOM kung anong aircraft ang aktual na kasama sa operasyon. Pero dahil may mga ulat ng sunod-sunod na explosions at posibleng malawak na target list, hindi inaalis ng mga military analyst ang paggamit ng long-range bombers. May posibilidad din na sinabayan ito ng fighter jets at surveillance aircraft para bantayan ang Iranian airspace. Dahil mahina na umano ang air defense at radar capability ng Iran, mas malaya nang nakakapasok ang American aircraft sa kanilang himpapawid. Ang malaking tanong ngayon ay kung hanggang saan dadalhin ng United States ang bagong operasyon. Kapag mas mabibigat na bombers ang patuloy na ipinadala, maaari itong maging simula ng mas malawak na bombing campaign laban sa mga natitirang military capability ng Iran.
Habang nagpapatuloy ang operasyon, nakarinig ng malalakas na explosions sa mga lugar malapit sa Strait of Hormuz. Dito nakapwesto ang ilang importanteng military facilities ng Iran na ginagamit para bantayan at kontrolin ang pagdaan ng mga barko sa rehiyon. Posibleng kabilang sa mga tinarget ang coastal missile batteries, radar stations, drone launch sites at command centers ng IRGC. Malaking banta ang mga pasilidad na ito dahil kaya nilang umatake sa American warships, military base at commercial oil tankers na dumadaan sa Strait of Hormuz. Mahalaga ang lugar na ito dahil malaking bahagi ng global oil supply ang dumadaan dito araw-araw. Kapag tuluyang isinara o ginulo ng Iran ang shipping lane, maaaring maantala ang oil deliveries at tumaas ang presyo ng fuel sa maraming bansa. Layunin ng United States na pahinain ang kakayahan ng Iran na maglunsad ng missiles at drones mula sa coastal areas. Kapag nawasak ang radar at communication systems, mas mahihirapan ang Iranian forces na makita at targetin ang mga aircraft at warships ng kalaban. Pero habang mas maraming pasilidad ang binubomba malapit sa Strait of Hormuz, mas tumataas din ang panganib na madamay ang commercial ships. Isang maling missile o drone attack lamang ang maaaring magdulot ng mas malaking crisis sa international shipping at oil trade. Mula sa Strait of Hormuz, lumawak ang military operation patungo sa eastern Iraq. Nagsagawa ang United States at Saudi Arabia ng joint airstrikes laban sa mga militia group na sinasabing suportado ng Iran. Mahigit 20 targets sa 7 probinsya ang tinamaan. Kabilang dito ang logistics facilities, weapons storage sites, command posts at mga posisyong ginagamit ng Popular Mobilization Forces at Kataib Hezbollah sa paglulunsad ng drone attacks. Ayon sa mga ulat, may 4 ding Iranian advisors na napatay sa operasyon. Ipinakita nito na may sapat na intelligence ang United States at Saudi Arabia para matukoy hindi lamang ang mga base ng milisya, kundi pati ang lokasyon ng mga tauhan ng Iran sa loob ng Iraq. Malinaw ang mensaheng ipinadala sa Iran-aligned groups kapag umatake sila sa American o Saudi targets, hahabulin sila kahit nasa ibang bansa ang kanilang mga operasyon. Hindi na lamang defense ang ginagawa ng dalawang bansa dahil direkta na nilang sinisira ang supply lines at command structure ng mga milisya. Pero delikado ang hakbang na ito para sa Saudi Arabia. Ito ang unang pagkakataong mas hayagang sumali ang bansa sa joint strikes laban sa mga grupong konektado sa Iran. Dahil dito, posible na itong ituring ng Tehran bilang direktang kalaban sa lumalawak na digmaan. Sa halip na mapigil ang labanan, maaaring mas marami pang Iranian-backed groups sa Iraq at Yemen ang gumanti. Ang pagpasok ng Saudi Arabia sa operasyon ang nagbukas ng panibagong front na maaaring magdala ng digmaan sa mismong Saudi territory. Ang mas aktibong paglahok ng Saudi Arabia ay nagsimula matapos tamaan ang kanilang importanteng oil infrastructure. Isang Aramco refinery sa Jizan ang inatake at pansamantalang nawalan ng operasyon, dahilan para kumilos ang Saudi military. Inangkin ng Houthis ang ilang attacks, pero ayon sa Saudi intelligence, may mga drone na nanggaling din sa Iraqi territory. Ibig sabihin, hindi lang mula Yemen nanggagaling ang banta. Posibleng sabay na ginagamit ng mga Iran-aligned groups ang Iraq at Yemen para palibutan ang Saudi Arabia. Tinarget din ang East-West Pipeline, ang malaking oil route na tumatawid sa Saudi Arabia. Kaya nitong magdala ng humigit kumulang 7 milyong barrels ng oil bawat araw patungo sa Red Sea. Backup route ito kapag hindi makadaan ang mga tanker sa Strait of Hormuz. Kapag nasira ang pipeline at naharang din ang mga barko sa Bab el-Mandeb, mahihirapan ang Saudi Arabia na ilabas ang kanilang oil sa international market. Maaari nitong maapektuhan hindi lang ang Saudi economy kundi pati ang global fuel supply. Matagal na sinubukan ng Riyadh na pigilan ang direktang ganti laban sa Iran. Nakipag-usap pa ito sa Qatar, Pakistan at iba pang regional partners para humanap ng diplomatic solution. Pero matapos ang sunod-sunod na pag-atake sa ports, pipelines at refinery, nakita ng Saudi leadership na hindi na sapat ang puro depensa. Dahil dito, pinili ng Saudi Arabia na makiisa sa United States sa limited strikes laban sa mga grupong responsable sa pag-atake.
Ang kanilang layunin ay magpadala ng malinaw na babala. Anumang milisya na tatarget sa Saudi oil facilities ay haharap sa direktang military response. Pero hindi natapos ang problema sa pagprotekta sa oil facilities ng Saudi Arabia. Kasabay ng tension sa Strait of Hormuz, nagsimula ring lumala ang sitwasyon sa Bab el-Mandeb, isa pang importanteng daanan ng oil tankers at commercial ships. Sa Strait of Hormuz, dumadaan ang malaking bahagi ng oil exports mula sa Persian Gulf. Dahil kontrolado ng Iran ang ilang coastal areas malapit dito, kaya nitong gumamit ng missiles, drones at fast attack boats para guluhin o harangin ang mga barko. Sa kabilang panig, ang Bab el-Mandeb naman ay nasa pagitan ng Yemen at Horn of Africa. Dito, aktibong kumikilos ang Houthis na nagbanta ng naval blockade laban sa Saudi Arabia at nag-target ng mga barkong konektado sa Saudi oil trade. Kapag hindi makadaan sa Strait of Hormuz, maaaring ilipat ng Saudi Arabia ang oil patungo sa Red Sea gamit ang East-West pipeline. Pero kung delikado rin ang Bab el-Mandeb, mawawala ang silbi ng kanilang pangunahing backup route. Mapipilitan ang mga tanker na dumaan sa Suez Canal o umikot sa Cape of Good Hope sa Southern Africa. Mas mahaba ang biyahe, mas mataas ang fuel cost, at mas matagal bago makarating ang oil sa mga bansa sa Europe at Asia. Nadagdagan pa ang pangamba matapos magkaroon ng drone incident malapit sa Suez Canal. Hindi agad nakumpirma kung saan nanggaling ang drone, pero ipinakita nito na pati ang isa pang mahalagang shipping route ay maaari ring maapektuhan. Dahil sabay na nanganganib ang Strait of Hormuz at Bab el-Mandeb, hindi na lamang ito simpleng military conflict. Maaari itong maging malaking problema sa global oil supply, shipping at presyo ng fuel sa iba't ibang bansa. Dahil dito, mas lumaki ang panganib na tuluyang mapasama ang Saudi Arabia sa direct conflict laban sa Iran. Bagamat limitado pa sa mga Iran-aligned groups sa Iraq, ang kanilang unang joint operation kasama ang United States, maaaring ituring ito ng Tehran bilang malinaw na pakikialam sa digmaan. Kapag nagpasya ang Iran na gumanti, maraming vulnerable targets sa Saudi territory. Kabilang dito ang oil refineries, pipelines, ports, military base, airports at desalination plants. Delikado ang pag-atake sa desalination facilities dahil dito nanggagaling ang malaking bahagi ng malinis na tubig na ginagamit ng mga residente. May mahigit 230 strike aircraft ang Saudi Arabia na maaaring gamitin sa mas malawak na operasyon. Dahil malapit ito sa Iran, mas mabilis makakarating ang kanilang fighter jets sa target area at mas madali silang makakapagsagawa ng sunod-sunod na missions. Pero malaking problema ang kakulangan ng air defense missiles sa rehiyon. Patuloy na ginagamit ng Saudi Arabia at iba pang Gulf countries ang kanilang defense systems laban sa drones at missiles. Kapag naubos o nabawasan ng husto ang kanilang interceptors, mas magiging expose ang mahahalagang pasilidad. Patuloy pa ring sinusubukan ng Riyadh na gumamit ng back-channel diplomacy para mapigil ang escalation. Ngunit habang nagpapatuloy ang pag-atake ng mga grupo mula Iraq at Yemen, mas nagiging mahirap para sa Saudi leadership na manatiling neutral. Kapag direktang umatake ang Saudi Arabia sa loob ng Iran, maaari ring kumilos ang iba pang Iranian-backed groups sa buong Middle East. Posibleng sabay-sabay na magkaroon ng attack sa Iraq, Yemen, Jordan at mga bansa sa Persian Gulf. Sa puntong ito, hindi na lamang United States at Iran ang maaaring magharap. Ang paglahok ng Saudi Arabia ay maaaring magbukas ng mas malaking regional war na direktang makakaapekto sa oil supply, international shipping at seguridad ng buong Middle East.